Inihahandog ng Archdiocese ng Toronto ang banal na misa sa pagdiriwang ng Linggo ng Palaspas. Ang celebrant ay si Father Lorenzo Salandanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumenyong lahat at sumenyo rin. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayo naghahanda sa sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Kristo. Kaysa ng buong simbahan, sisinimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay nagtagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas. Ang magpakasakit, mamatay, at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim natin sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay na sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdarusa sa krus, tayo nawa ay maghahari niya ng kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Tayo'y manalangin. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamagitan niya aming sapitin ng hindi magmamalo na lungsod ng Jerusalem ng kanyang pinagaharian, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papurihin sa iyo, Panginoon. Malapit na sila sa Jerusalem. Pagdating nila sa Bethfage, sa bundok ng mga Olibo, pinauna ni Jesus ang 2 alagad. Sinabi nila sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon, makikita niyo roon ang isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang bisero. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hindi nakikibo iyon." Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. "Sabihin ninyo sa lungsod ng Sion, masdan mo, dumarating ang inyong hari. Siya'y mapagpakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro ng isang asno." Lumakad na ang mga alagad at ginawa ang inutos ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisiro. Isinapain nila sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Ang iba namay pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsisigawan ang mga tao na uuna at sumusunod sa kanya. "Mabuhay ang anak ni David, pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon, purihin ang Diyos." Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. "Sino kaya ito?" tanong nila. "Si Jesus, ang propetang taga Nazareth, Galilea," sagot ng karamihan. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo.
Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga taong nagbunyi kay Jesus. Halinang magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihang ginawa mong halimbawang dapat tularan, ang tagapagligtas naming naging diba sa amin, para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin, ang kanyang mulirang pagkamatiisin, at ang pakigisalo sa pagkabuhay niyang maningning, sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mga mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pandinig, nananabik akong malaman kung anong itinuro niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako naghimagsik ni hindi tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bubugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas, gayon din nang lorhan nila ako sa mukha. Ang pagdustang ginawa nila ay di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis ng sampaling parang bato, pagkat ako'y aking batid na ang sarili ko ay di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiling nanunukso, palibag na nagtatawa at sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? May pangkat ng mga buhong na sa'ki pumaligid, parang ako'y nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paa'y butas sa pakong matulis, ang buto ng katawang ko ay mabibilang sa masin. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Pinaghahati nilang damit ko sa katawan, ang hinubad na tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon, o aking tagapagligtas,
bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahawi ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ang lahat ng kanyang lingkod. Siya inyong dakilain, kayungan kaniha ko. Ikaw bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Pagbasa mula sa aklat, mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya nagpakumbaba at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Luwalhati at papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo, Hari ng walang katapusang kaluwalhatian. Luwalhati at papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo, Hari ng walang katapusang kaluwalhatian. Masunuring Kristo Jesus, naghay ng buhay sa krus, kaya dinakila ng Diyos. Binigyan ng alang tampok sa langit at sinsinuko. Luwalhati't papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo, Hari ng walang katapusang kaluwalhatian. Noong panahong iyon, si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano pong ibibigay niyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang may pagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa? Sumagot siya. Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang pinagsasabi ng guro, malapit na ang aking oras, ako at ang mga alagad ko ay sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa. Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunan Pampaskuwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus. Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya. Ako po ba, Panginoon? Sumagot siya, Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aban na magkakanulo sa kanya,
Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon. Si Judas, na nagkakanulo sa kanya, ay nagtanong din. Guro, ako po ba? Sumagot si Jesus. Ikaw na ang nagsabi. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos na nagpasalamat sa Diyos, kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan. Wika niya, hinawakan niya ang kalis, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na magbubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako uminom nitong alak mula sa ubas hanggang sa araw na ang bagong alak ay inumin kong kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. At pagkaawit ng isang imno, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. Sinabi ni Jesus sa kanila, Sa gabing ito, ako'y iiwan ninyong lahat, gaya ng nasa saad sa kasulatan. Papatayin ko ang pastol at mangangalat ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea. sumagot si Pedro, Kahit na po iwan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan. tandaan mo, sabi ni Jesus, Sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok, makaikatlo mo akong itatatwa. ngunit matigas na sinabi ni Pedro, Kahit na ako patayin kasama ninyo, hindi ko kayo itatatwa. gayon din ang sinabi ng lahat ng alagad. At isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, Dito muna kayo, manalangin ako sa dako roon. ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo, at nagsimulang mabagbag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin. pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari ilayo mo sa akin ang kalis ng paghihirap na ito, gayunman huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Nagbalik siya at dinat niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, Talaga bang hindi kayo magpupuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong magdaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit mahina naman ang laman. muli siyang lumayo at nanalangin. Ama ko, kung hindi maiaalis ang kalis na ito nang hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban. Mula siyang nagbalik at dinatnan na naman niyang silang natutulog, sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niya uli ang tatlong alagad at muli siyang nanalangin, at iyon din ang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, Natutulog ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga makasalanan. Tayo na. Narito na ang magkakanulo sa akin. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas, isa sa 12. May kasama siyang maraming tao na may dalang mga tabak at mga pamalo. Galing sila sa mga punong saserdote at sa matatanda ng bayan. Bago pa sila dumating doon, ibinigay na ng taksil ang ganitong hudyat. Ang hagkan ko ang siya nating pakay, dakpin niyo agad. Kaya't nilapitan ni Judas si Jesus at binati. Madagandang gabi po, Guro. Saka hinagkan, sinabi sa kanya ni Jesus, Kaibigan, gawin mo na ang sadya mo. at nilapitan siya ng mga tao at dinakip.
Nagbunot ng tabak ng isa sa mga kasama ni Jesus. Tinaga niya ang alipin na pinakapununong saserdote at natigpas ang taingan niyon. Sinabi ni Jesus, Isalong mo ang iyong tabak. Ang gumagamit ng tabak ay sa tabak mamamatay. Hindi mo ba alam na makakahingi ako sa aking Ama ng higit pa sa 12 batalyon ng mga anghel at padadalhan niya ako agad? Ngunit paanong matutupad ang mga kasulatang nasasabi sa ito'y dapat na mangyari? at binilangan niya ang mga tao at sinabi, Ako ba'y tulisan na naparito kayong may mga tabak at mga pamalo para dakpin ako? Araw-araw ako'y nagtuturo sa templo at hindi ninyo ako dinakip. Ngunit nangyari lahat ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta. Tumakas ang mga alagad at iniwan siyang nag-iisa. Dinala si Jesus ng mga dumakip sa kanya sa bahay ni Caifas, ang pinakapunong saserdote. Dooy nakakatipon ang mga eskriba at ang matatanda ng bayan. Sumunod sa kanya si Pedro, ngunit malayo ang agwat nila. Pagdating sa tahanan ng pinakapunong saserdote, pumasok siya sa patio at naupong kasama ng mga bantay upang makita kung ano ang mangyari. Naghahanap naman ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin ng saksing magsisinungaling lamang kay Jesus upang maipapatay siya. Ngunit walang matagpuan, bagamat maraming humaharap at nagsasabi ng kabulaanan tungkol sa kanya. Sa wakas, may dalawang humarap at nagsabi, Sinabi ng taong ito, nagigibain niya ang templo at muling tatayo sa loob ng 3 araw. Tumindig ang pinakapunong saserdote at sinabi kay Jesus, Wala ka bang maisasagot sa paratang na ito sa iyo? ngunit hindi umimik si Jesus at sinabi sa kanya ng pinakapunong saserdote, Iniuutos ko sa iyo, sabihin mo sa amin sa ngalan ng Diyos na buhay, kung ikaw Mesayas, ang anak ng Diyos. Sumagot si Jesus, Kayo na ang nagsabi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay makikita ninyo ang anak ng taong nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na nasa alapaap ng langit. Nang marinig ito ng pinakapunong saserdote, winahak niya ang sariling kaasuotan at sinabi, Ito'y kalaspatangan sa Diyos. Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Narinig ninyo ang kanyang pagpapalastangan sa Diyos. Ano sa palagay ninyo? Sumagot sila, Dapat siyang mamatay. siya'y niluran nila sa mukha at pinagsusuntok. Sinampal naman siya ng ibat at ang sabi, Kristo, hulaan mo nga kung sino ang sumampal sa iyo. Samantala si Pedro ay nakaupo sa patio, nilapitan siya ng isang alilang babae at ang sabi, Kasama ka rin ni Jesus na taga Galilea, hindi ba? ngunit itinanggi niya ito sa harap ng lahat. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo, sagot niya. Pumunta siya sa may pintuan si Pedro, nakita siya ng isang pang-alilang babae at sinabi sa mga naroon, Ang lalaking ito'y kasama ni Jesus na taga Nazaret. Muli siyang tumanggi. Isinusumpa ko, hindi ko nakikilala ang taong iyan. Mayat-mayat lumapit kay Pedro ang mga naroon, sinabi nila, Isa ka nga sa kanila, nakikilala ko sa iyong pagsasalita. Mamamatay man ako, talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan. Sagot ni Pedro. Siya namang pagtilaok ng manok at naalala ni Pedro ang sabi ni Jesus, Bago tumilaok ang manok, may 3 mo akong itatatwa. Lumabas siya at nananangis ng buong kapaitan. Kinaumagahan, nagpulong ang mga punong saserdote at ang mga matatanda ng bayan kung paano maipapatay si Jesus. Iginapos nila siya at dinala kay Gobernador Pilato.
Nang makita ni Judas na si Jesus ay hinatulang mamamatay, nagsisi siya at isinaoli sa mga punong saserdote at sa matatanda ng bayan ang 30 salaping pilak. Sinabi niya, Nagkasala ako. Pinagkanulo ko ang taong walang sala. Anong pakialam namin? Bahala ka. sagot nila, inihagis ni Judas ang mga salaping pilak sa loob ng templo, saka siya umalis at nagbigti. Pinulot ng mga punong saserdote ang mga salaping pilak, sabi nila, Labag sa kautusan na ilagay ang salaping ito sa kabangyaman ng templo. Ito'y kabayaran sa buhay ng isang tao. nagkaisa sila na ang salapi ay babayad sa bukid ng pagpapalayok upang gawing libingan ng mga dayuhan. Kaya ang bukid na iyon ay tinatawag na bukid ng dugo hanggang sa panahong ito. Sa ganitong paraan, natupad ang sinabi ng propetang Jeremias. Kinuha nila ang 30 salaping pilak at inilalaga sa kanya ng mga Israelita at ibinayad sa bukid na magpapalayok ayon sa inutos sa akin ng Panginoon. Iniharap si Jesus sa gobernador. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ng gobernador, sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang paratang siya ng mga punong saserdote at ng mga matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, Hindi mo ba naririnig ang mga pinararatang nila sa iyo? ngunit hindi sumagot si Jesus, kaputok man, kaya't nagtaka ang mga gobernador. Tuwing pista ng Paskua, kinaugalian ng mga gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nangangalang Barabas. Kaya't nang magkatipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinawag na Kristo? alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan, samantalang siya ay nakaluklok sa hukuman, nagpasabi siya sa kanya ang kanyang asawa. Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao naman ay sinusulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay papatay. Mula silang tinanong ng gobernador, Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas po. sagot nila, sinabi sa kanila ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? sumagot ang lahat. Ipako sa krus. Bakit anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato, ngunit lalo pa silang isinigaw. Ipako sa krus. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkakagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas sa kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo. Sabi ni Pilato, sumagot ang mga tao, Pinanagutan namin ng aming mga anak ang pagkamatay niya. at pinalaya niya si Barabas, ngunit ipinahugpit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretorio at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuutan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at pinatong sa kanya, saka pinaghawakan ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinagluluhan, kinuha nila ang tambot at siya'y pinaghampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inilisan siya ng balabal, sinuutan ng sariling damit
at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lungsod, kanila nakita ang isang lalaking nangangalang Simon, isang taga-Cyrene. Pinilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangahuhulugan pook ng bungo, ibinigay nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran. At naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang pinako sa krus, isa sa kanan, isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatanong-tanong pang sinabing, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng mga matatanda ng bayan. Sabi nila, Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus, maniwala kami sa kanya. Nanalig siya sa Diyos, at sinabi niyang siya ang anak ng Diyos. Ililigtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. at inalipus rin siya ng mga tulisang ipinangako kasabay niya. Mula sa tanghalian, tapat hanggang sa 3 ng hapon, ay nagdilim ang buong lupain. Nang magka-3 ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, Tinatawag niya si Elias. agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tinakmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at pinasipsip kay Jesus, ngunit sinabi ng iba, Hintay muna, tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Biglang napunit sa gitna ang tabi ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanigan lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila sa libingan at nung muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal ng lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdam nila ang lindol at masaksihan nila ang lahat na nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos, sabi nila. Naroon din ang maraming babaeng nakatanaw mula sa malayo. Mula pa sa Galilea ay sumunod na sila kay Jesus at naglilingkod sa Kanya. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Maria ina ni Santiago, at ni Jose at ang asawa ni Zebedeo. Bago magtakip silim, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na ang ngalan Jose. Siya'y alagad din ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Inuutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay at binalot ng bagong kayong nilino. Inilagay niya ito sa sariling libingan na di pa nalalamunan, ipinaukay niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato, saka umalis. Naroon si Maria Magdalena at isa pang Maria na nakaupo sa tapat ng libingan. Kinabukasan, alalaong bagay, pagkatapos ng araw ng paghahanda, samang-samang nagpunta kay Pilato at ang mga punong saserdote at ang mga paraiso. Sinabi nila, Naalala po namin na sinabi ng mapapanggap na iyon noong nabubuhay pa, na siya'y muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Pabantayan nga po ninyong mabuti ang libingan hanggang sa 3 araw. Baka pumaroon ang kanyang mga alagad at nakawin ang bangkay, at sabihin sa mga tao na siya'y muling nabuhay, at ang pandarayang ito ay magiging masahol pa sa nauna. sinabi sa kanila ni Pilato, Kumuha kayo ng mga kawal
at pabantayang mabuti ang libingan. Kaya't pumaraon sila at nilagyan ng tatak ang bato at pinabantayan ang libingan upang matiyak nilang dito pakikilaman ninuman. Ngayong araw na ito, mga kapatid, sinimulan natin ang pinakasagrado at pinakadakilang panahon ng kalendaryong pangliturya ng simbahan at sa buong Kristyanismo, ang Semana Santa. Subalit sa hindi pagkakataon, ang ating pong selebrasyon ng Semana Santa ay iiba sa taon na ito. Dahil sa ating mga nangyayari sa ating paligid, ang simbahan ay patuloy pa rin na magsa-celebrate at maghahandog ng misa para sa ating banal na mahal na araw. Tinatawag itong linggo ng palaspas sa pagpapakasakit ng Panginoon sapagkat ginugunita natin ang maringal na pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo sa banal na lungsod na Jerusalem upang tuparin ang kalooban ng Diyos Ama sa pamagitan ng kanyang misteryong Paskwal, pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Hindi siya pumasok na parang mangdirigma na magpapatalsik sa mga Romano, kundi siya pumasok ng napakasimple. Siya ay sakay ng isang asno. Kaya nga, yung mismong simbolo ng palaspas ay nangangahulugang pagkamartir at yung nga kapag isang santong may hawak na palaspas katulad ni San Pedro Kalunsod, ibig sabihin siya ay martir na naging saksi sa pananampalataya para sa mabuting balita. Higit pa diyan, si Jesus ay hari ng mga martir sapagkat siya ay isang dakilang saksi ng Diyos Ama. At nagpakababa siya upang makipamuhay sa ating piling, palakasin ng loob ang mga mahihina, dakilain ang mga mabababang loob, at ibilin sa atin ng pagmamahal at maglingkod tayo sa bawat isa, sa bawat tao, at lalo nang ialin niya ang kanyang buhay sa krus upang tuparin ang plano ng ating kaligtasan mula sa pagkasuway at pagkakasala ng tao. Kahit nga mismong mga madla na sumigaw ng Osana, ay karamitan sila rin ang sumigaw na ipako siya sa krus. Naramdaman ni Kristo yung paghihirap na siya ay pinagduraan, pinagsasampal, pinaghagupitan, pinagtawanan, pinagbintangan, tinalagkuran ng mga dating humanga sa kanya at ipako sa krus. Sa totoo nga, natakot siya kaya't ipinagdasal niya sa Ama sa halamanan ng Getsemani na ipalipas ang kalis ng kanyang pagdarusa. Gayunman, alam niyang mismo ang kalooban ng Diyos ang dapat masundan at hindi sa Kanya. At dahil sa pagiging mababang loob at masunurin ng Panginoong Hesus, siya'y muling nabuhay bilang tandang nagtatagumpay ang Diyos na tayo ay maliligtas. Mga kapatid, ang maringal na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem ay tunay na nangang matagumpay sapagkat malaya siyang sumailalim sa kalooban ng Ama para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Marami nga ang sumampalataya, pero hindi masyado nating itong isinabubuhay. Marami ang naniniwala, subalit ito lamang ay paniniwala na wala itong ika nga ay ginagawa tungkol sa paniniwalang na kanyang kinagisnan. Paniniwala
na ito'y importante sapagkat ito ay binigay sa atin ni Kristo. Ang mundo ngayon ay nakapokus sa mga bagay na pangka-sekularismo, na kung saan humahangad siya ng kapangyarihan, kayamanan, matataas na posisyon sa lipunan at iba pa. Minsan, sa masyado nating pagdedepende at paghahangad sa mga bagay na makalupa lamang, ay nawawala sa ating puso't isipan ang ating Panginoon. Subalit, ang lahat na ito ay nagiba. Alam natin na halos ilang linggo na ang nakakaraan. Ang ating tahanan ay ibang-iba na ngayon. Ito ay para bagang nagsasariwa na tayo ngayon ay nakakandado sa ating sariling tahanan. Lalo-lalo na itong nangyayari sa atin na tayo ay quarantine. Ang ating simbahan ay sarado. Ang ating mga streets ay mga ikangay parabagang walang halos na mga sasakyan dumaraan. Ang mga business establishment ay sarado rin. Maraming mga employees na wala ng trabaho sa ngayon. Ang ating mga salita, ang ating mga ikangay parabagang ating mga voices has been silenced. At hindi lang iyan, tayo ngayon ay nakaikangay para bagang surrounded sa ating ikangay fear, na tayo natatakot sa terror at anxiety na tayo ay makahawa o tayo ay magkaroon ng tinatawag nating coronavirus, at ito ay magkokos sa ating pamilya at higit sa lahat sa ibang tao, lalong-lalo na yung mga matatanda. Maraming mga pagkakataon sa ating buhay na ikanga para bagang nararamdaman natin na tayo ay nagsasalita at nananalangin sa Diyos. Ang isang maimportanteng panalangin, nasaan ka, Panginoon? Katulad ni Jesus na siya ay nakapako sa krus. Siya ay sumisigaw, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Tulad mga araw na ito, na tayo ay nakikipaglaban, ika nga sa global war against an enemy na hindi nating nakikita, ang pandemic. Tayo ngayon ay parang nagwa-wonder kung paano natin mararamdaman, lalo na ang refleksyon ng ating Santo Papa nung huling Biyernes sa St. Peter's Square sa Vatican sa Roma. Looking desolate, siya ay naglalakad na mag-isa, walang tao sa square, at lahat na nakalimitan sa oras na iyon ay napakadami, subalit at that time ay walang gaanong tao. Merong isang mensahe na sinabi sa atin ng Santo Papa, na ika nga ay ito'y tumitibok sa ating puso, ang salita na ikaw ba ay nagke-care sa amin. Ito ang isang expression na kalimitan ay tayo ay nasasaktan, hindi lamang sa ating pamilya, kung hindi sa ibang tao. Ikaw ba ay nagke-care tungkol sa akin? It is certainly during times, sa mga pagkakataon na ito, na nararamdaman natin ang ekspresyon sa ating Panginoon, sa ating panalangin, na tayo ay naglalament, at ito ay inaadya natin o inaayos, ibinigay natin sa Panginoon. Ang salita na maaaring sabihin natin sa Kanya, ikaw ba ay nagkikare, Panginoon? Minamahal mo ba kami? Nasaan ka? Bakit mo kami pinabayaan? Bakit hindi ka gumagawa ng pangyayari sa pagkakataong ito? Itong Holy Week na ito, mga kapatid, ay siguradong tayo ay naghihinagpis, sapagkat tayo ay nasa loob lamang ng bahay na hindi natin makakapagselebra sa loob ng simbahan na kalimitan ay ating ginagawa. Mamimiss natin itong Palm Sunday na ito. Mamimiss natin ang Triduum, ang banal na ika nga ay ang Eucharistia, the Last Supper, the Holy Week, the Good Friday, at higit sa lahat ang Easter celebration.
But kahit na sa pagitan na ito, in the midst ng storm na ito sa ating buhay, tayo ay inaanyayahan ng Diyos na maniwala sa Kanya. In the midst of darkness sa ating buhay, we believe that our God is right here besides us. God promises to be right here, nakatabi natin. Kahit na si Kristo ay nagsabing hindi ko kayo pababayaan. Siya ay laging nasa tabi natin na kahit na tayo ay naghihirap. In other words, merong itong quarantine time na ating nararanasan. Ito ay pagkakataon natin na isang opportunity na magkaroon tayo ng malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. At hindi lahat, ito ay pagkakataon na tayo ay ikangay umabsan o umalis o mag-retreat away from the work, schools, bars, restaurant, malls, sporting events. Ang inyong pamamahay ay naging simbahan na patuloy na tayo ay nananalangin. Sa kabila ng lahat ng ito, ipinamalas ng ating Panginoong Jesucristo na yung nakamtam nating kaligtasan mula sa Diyos Ama ay dapat din mismo tayo makibahagi. Katulad ng pakikibahagi niya sa mga pagdarusa ng mundo sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit at magkamatay sa krus. Ibinili niya sa atin na tayo maglingkod, magmahalan sa isa't isa, tulad ng ginawa niya, lalo na tayo ay nakararanas na mahigpit na ikanga ng pagkakasuffering tungkol dito sa pandemic na ito. At sa at naway maging makabuluhan ang ating pagdiriwang ng Semana Santa kahit na tayo ay nasa ating tahanan. Patuloy po tayong manalangin. Sama-sama po tayo ng buong pamilya ay magdasal ng Santo Rosario, humingi ng tulong sa ating mahal na ina upang sa ganon ay tayong lahat ay makabalik sa ating ikanga normal na pamumuhay. Sa mga sandaling ito, sa Semana Santang ito, ay pagunitain natin ang kanyang sakripisyo sa pamagitan ng panalangin, pagsasakripisyo at paggawa ng mabuti sa ating kapwa, alang-alang sa ginawa niya, mas lalo na sa dakilang kalooban ng Diyos Ama. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos. Sama-sama po natin ngayong dasalin. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang-tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa pagsapit ng mahal na araw, buong puso na ba tayong manalangin sa Diyos Ama na siya nagkaloob sa atin ng kaligtasan. Ang atin pong itutugon sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus, Ama, dinggin mo kami. Ulitin po natin. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus, Ama, dinggin mo kami. Maging gabay nawa natin ang simbahan sa pagtahak sa daan ng kabutihan at katotohanan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus, Ama, dinggin mo kami. Makaranas nawa na magmahal ng habag sa tagapagligtas at ang mga napalayo na sa Diyos dahil sa kanilang kasalanan, manalangin tayo.
Sa pamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus, Ama, dinggin mo kami. Makapagnilay nawa ng mabuti sa pagpapasakit ni Jesus ang mga taong may duda sa kanilang panampalataya. Manalangin tayo. Sa pamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus, Ama, dinggin mo kami. Maunawaan nawa ng mga may sakit at may pasangdala na hindi sila kinalimutan at iniwan ng Diyos. Manalangin tayo. Sa pamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus, Ama, dinggin mo kami. Tumanglaw nawa ang liwanag na walang hanggang sa mga namayapa. Manalangin tayo. Sa pamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus, Ama, dinggin mo kami. Tayo po ngayon ay tumahimik sandali at ating pong ilaan ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Sa pamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus, Ama, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang mga pagsusumamo ng iyong bayan. Lumagunawa kami sa pananampalataya at pagtitiyaga sa gitna ng mga hapis ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maya-alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandang loob, narito ang aming maya-alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin tayong lahat mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurenya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming makapangyarihan, pagalabin mo ang pananampalataya ng mga nananalig sa iyo, at ang mga kahilingan namin ay paunlakan mo, upang kaming may mga sanga ng palaspas bilang parangal sa inaning tagumpay ni Kristo ay mamunga para sa iyo at pakikisa namin sa Kanyang mabubuting gawain kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salariin sa pagmamalasakit niyang kami palayain sa kamatayang kinasusuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan.
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niyon at tinabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't niyali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Tomas na aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ng Panginoon nating Diyos, ipahayag natin ng kusang loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nga sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipentulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng papahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunggayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan."
Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo at sumainyo rin. At tayong lahat ay pagpalitan ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito po si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong tatanggap sa Kanyang paging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Ama naming makapagmahal, ngayon kami pinagsasalog mo sa banal na pakikinabang. Kami iyong pinalingong may pag-aasa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami marating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay, bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa, pumayo po tayo, taglayin ang pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao. Salamat sa Diyos. Dasalin po natin ang itong Oratio Imperata laban sa COVID-19. Manalangin tayo. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama,
Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang hinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamitin mo ang kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa kabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami sa iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihilang namin ito sa pamagitan ni Kristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Biring Maria. Amen. Mahal na Birhen, magpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, ipanalangin mo kami.